Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong parang naghihinanakit si Ping Lacson sa ginawa sa kanya ni Marcoleta noong last hearing. Okay, so hindi man lang daw bumisina. Ang problema, Ping Lacson, hindi po marunong gumamit ng busina si Senator Marcoleta. Bakit? Hindi na marunong yata mag-drive yan. Baka hindi niya alam kung nasaan ang busina sa kotse, sa motorsiklo, o di kaya sa bike. Sa bike may busina din, di ba? Yung parang sorbetes. Kling, 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 kling. Kling! Pindutin mo gano'n, di ba? Nabibili lang yon. Hindi po alam ni Marcoleta yung busina. Bakit? Feeling niya, siya po ang boss eh. Feeling niya may driver siya, kaya hindi niya alam bumusina. Oo. Pangalawa po nating pag-uusapan ay itong si Senator Bato. Mukhang kasalanan pa ngayon yung sabing nagnotaryo nung salaysay ni Orly Gutesa. Yung abogado pa na yon ang sinisisi nila ngayon. Kung baga baka biktima din daw siya. O baka nabiktima si Orly Gutesa ng mga peke. Pero ang tanong dito mga kababayan, parang nasisisi pa ngayon si Attorney Espera. Si Attorney Pichi Espera. Naku, grabe naman. No? Yung nagsasabi na nga hindi ko yan ninotaryo, siya pa ang may kasalanan ngayon. Siya pa ang bubulihin. Siya pa ang gustong ipatawag sa korte. Ano kasalanan niya kung umamin siyang hindi? Kung mapapatunayan niyang hindi siya ang pumirma, kasalanan niya yon? Kasalanan ng witness ninyo, tanga-tanga siya. Di po ba? O yan po, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinasabi ni Senator Ping Lacson sa hindi pagbusina, yung pagbusina yung paalala. Oh, hoy, nandito na ako. Kring kring. Oy, parang doorbell, tao po, ganon. Nagpapakilala. Pumapasantabi, parang ganun, gumagalang. Sabi dito sa politico.com.ph, bumusina man lang sana. Ping Lacson shades Marcoleta for presenting surprise witness. Ayun. Grabe mga kababayan. Eto po, teka, tanggalin ko lang to at tayo'y mananalamin ng pangmata. Mahina na po mata natin mga kababayan. No, hindi naman tayo yung may diferensya sa kung ano Talagang inaabot na tayo ng panahon mga kababayan. Pasensya na, babasahin natin, magre-reflect lang ito po. Tensions resurface in the Senate Blue Ribbon Committee as Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson chided pinagalitan Senator Marcoleta for what he described as a lack of basic courtesy in a recent hearing on alleged anomalies in flood control projects. Lacson, the current chair of the Powerful Investigation Committee, took exemption to Marcoleta's move to present whistleblower Orly Gutesa without prior notice. An action Lacson considered a surprise ambush. Oo, na-ambush. That breached senatorial decorum. Ayun ang tinupunto, Marcoleta. Pakinggan mo to An action Lacson considered a surprise ambush that breached senatorial decorum if not the committee rules. Senatorial decorum. Alam mo naman siguro ibig sabihin ng word na decorum, Senator Marcoleta. Yung tamang proseso, pamamaraan, yung parang maggalangan kayo, parang ganun, no? Okay, if not the committee rules. Kung hindi daw sa committee rules nang gagaling yun. Quote, throughout the hearings, nirelax ko ang rules. Kung susundin ang rules, dapat 3 araw bago ang hearing, mayroon muna silang ipapakitang affidavit. Pagkatapos para ma-notify ang ibang miyembro. 3 days. Nirelax natin for some reasons. Gutesa, a former Marine, had linked to Ako Bicol and former... Ayan na nga, alam nyo na siguro istorya nito. Sabi ni Lacson, ganon yon. So hinayaan ko lang. In the same manner na maski kagulat-gulat ang ginawa ni Senator Marcoleta, pwede naman maski bago magsimula ang pagdinig,
pwede niya ako bulungan na mamaya meron akong testigo. Parang kortesiya lang, hindi yung lahat binulaga. Correct. Ngayon, ano po ang depensa dyan ni Marcoleta? Matatawa ka sa depensa ni Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta, pinaalam ko naman sa inyo. Sabi niya, di ba? Sabi ko, Mr. Chair, meron akong witness. Ito po ay kinausap po ako ng yung ano daw, si Depensor. Ang sabi niya, dito may code card, hindi ko lang na-share. May code card mga kababayan na nagsasabing, sinabi ko naman kung papayagan nyo. Umayo naman kayo. Kung baga, ayun na yung kortesiya. Yun na daw yung courtesy niya na pinapayagan, umayo naman si Pinlacson. Ang usapan dito, sana yung kortesiya mo, hindi ka agad-agad doon. Sana sa simula, bago magsimula yung hearing. Yun ang kortesiya para hindi sila nabigla. Hindi na bet O ngayon, nagka-problema. So ang kortesiya pala ni Marcoleta ay doon na lang mismo kaagad magpaalam. Di po ba? Binubuli mo Marcoleta bully ka. Oo. Kung kaya sa'yo gawin yon, anong gagawin mo? At ito mga kababayan, kung sakaling hindi pinayagan doon si Marcoleta, ano na naman ang magiging reaction niya? Magti-temper tantrum na naman yan. Mr. Chair, nandito na po Bakit ayaw nyo pong payagan? Sana ginanon na lang ni Lacson mga kababayan. Sana nagsalita si Lacson, pasensya na, Congressman Marcoleta, hindi pwede. May proseso tayo, 3 araw, 3 days. Dapat, bigay mo sa akin yung pangalan, ibibet namin, titingnan namin yung affidavit, tapos ipapakita natin sa mga members. 3 days. Pero hindi. Ni kortesiya bago magsimula yung hearing, wala kang pinaalam kay kay Ping Lacson. Nakakaasar po. So ito, ano pa sabi ni Lacson? Yung dumating ang kanyang time slot, sinabi niya, gugugulin niya. Sabay tawag ng witness. Hindi naman siya ang chairman. Ako ang dapat tumatawag, hindi siya. Correct. Diba? Kasi nga, feeling ni Marcoleta, siya pa rin ang witness. He undermines the chairman. Diba? Nakakapikon. Ako chairman dito Bakit parang ikaw ang nag-pre-preside? Diba? Ano Lacson gagawin mo ngayon dyan? Meron dapat alituntunin. Alam mo, kortesiya. Wala naman sa rules yan. Nasa tao yan. Ang problema, walang kortesiya yung matanda Feeling niya, siya ang pinakamatanda doon, siya po ang dapat masunod. Ganun po yun. Nasa tao yan. Kung mayroon kang kortesiya sa kapwa mo, lalo sa chairman, hindi mo na kailangang i-impose sa'yo yan. This was not the first time the two lawmakers clash over committee conduct. Ayan. Ito po yung, tinatanong siya ni Lacson. Bakit you are so protective of the Diskaya? Ayan. Nagagalit po si Marcoleta doon. Itong dapat si Marcoleta, tanggalin nyo na po yan, i-expel nyo na yan sa Blue Ribbon Committee. Guguluhin niya lang yung hearing dyan kasi gusto niya talagang protektahan ang mga Duterte. Baka naman may tinatago ka na sarili mong baho, ma-involve ka dyan, Marcoleta. Nagtatanong lang po, mga kababayan. Okay, so yan po, hindi po marunong bumusina. Wala man lang daw kortesiya. Pero yung sinabi ni Marcoleta, sinagot niya, kortesiya ba mo? Di ba nagpaalam naman ako sa inyo? Pero ang usapan dito, magpaalam ka ng maayos. Hindi ikaw ang chairman. Bakit ikaw ang tumatawag ng witness? Siguro ayaw ka lang mapahiya ni Lacson at baka pag hindi ka pinayagan, magti-temper tantrum ka na naman, di ba, Lolo Grumpy? Ganyan gawain mo temper tantrum parang si Pusit pag hindi nakuha ang gusto. Tataas-taas ng boses, di ba? Kaya itong si Lolo Grumpy, yan talaga dapat ma-expel dyan sa Blue Ribbon Committee member. Sisirain niya lang yan, mga kababayan. Yan po siguro, yan ba ang instruction sa'yo ni Sara Duterte? Kaya siya bumusita sa opisina mo? Destroy the credibility of this hearing. Protektahan mo kami. Kung hindi, yari ka sa akin, matanda ka. Ikaw, Lolo Grumpy, babalik kita sa Pores. Ayun siguro ang sabi ni Sara Duterte. Now, punta naman tayo dito kay Mr. Bato de la Rosa. Itong si Authentic Puncher Idiot. Kasi mukhang dinidepensahan niya si Orly Gutesa. At parang kinakastigo niya si Attorney Pichi Espera. Ito po sa politiko rin. Baka nabiktima siya
Bato de la Rosa defends ex-marine whistleblower Orly Gutesa. O sige, depensa pa more. Senator de la Rosa has vouched for the credibility. Binabouch nila ang credibility. Siyempre, kampi-kampi na sila. The Duterte scam surprise witness in the Senate Blue Ribbon Committee implicating si Romualdez at Sico. De la Rosa issued the defense amid question of Gutesa's sworn affidavit after the notary public lawyer Pichi Rose Espera denied authenticating the document and disowned the signature attributed to her. Sabi ni Bato, kung napeke siya, baka nabiktima siya kung sinong nagdala sa kanya dun. Hindi ako abogado. Kung napeke man ako, nailad sa Bisaya, nailad o naisahan man ako, naisahan daw po. Basta ang intention ko was to have it notarized. O ang problema, bakit hindi nyo ilabas si Gutesa para patunayan totoo o hindi yung notaryo? Kung kilala niya si Attorney Espera, talaga bang sumumpa siya sa muka o sa harapan ni Attorney Espera? Ipakita mo ba to yung larawan ni Espera kay Gutesa? Ito ba yung pumirma, nagnotaryo sa statement mo? Pag sinabi niya, hindi po sir, ayun. Diba? Sino yung nagdala sa'yo? Sino yung nameke sa'yo? Iharap natin dito at ikulong. Bawal po yun. Ha? The senator speculated. Ito pa, may spekulasyon si Bato. Walang proof pa, spekulasyon lang. That Espera, ito na, i-destroy na po ang karakter ni Espera ng mga Duterte minions who works for the Bureau of Jail Management and Penology may have been pressured to repudiate her signature. Tinakot ka ba? Meron bang tumawag sa'yo na i-deny mo yung notaryo? Lalong-lalo na active member ka pala ng BGMP? Baka merong mga ganun. Oh, yun. Yun na po yung insinuation. Bato. Na kumbaga tinatakot daw po si Attorney Espera kasi nagtatrabaho sa Bureau of Jail Management and Penology. Sino na naman nananakot sa kanya? Eh kung totoo yung sinasabi niya, ha? Di ba? Nakakahiya po. Ayan, sisirain po nila ang credibility ni Attorney Espera. Bakit hindi nyo tingnan yung credibility ni Orteza? Ha? Hindi porket marine siya, hindi na siya marunong magsinungaling. Hindi porket ex-marine siya, magaling siya. Hindi porket ex-marine siya, wala siyang bahid ng dungis. O nasaan siya ngayon? Dapat siya ang dumedepensa sa sarili niya. Bakit kayo ang dumedepensa kay Gutesa? Kayo ba ang lawyer niya? O, di ba? Dapat humarap siya sa DOJ for his supplemental affidavit. Eh wala po eh. Siya lang ang hindi sumipot. Yung mga taga DPWH, sumipot. Bakit siya? Ano tinatago niya? Alam niya nagkamali siya? Alam niya nagpagamit siya? O yan, kasalanan niya yan. Kasi ano, sabi niyo ex-marine eh. Hindi po yan, hindi po lahat ng marine ganyan. Magpapagamit sa mga mandarambong at manloloko. Di po ba Bato? Bakit todo depensa kayo? Kayo ba abogado niya? Marcoleta, ikaw ba abogado niya? Bakit kayo ang dumedepensa kay Gutesa? Imbis na alamin nyo sa kanya kung si Espera nga ba ang pumirma nito, ito larawan niya. Di po ba? O di kaya naman ano? Baka naman birds of the same feather talaga kayo. Di po ba? O kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.